makalawa na tayo. Bakit tayo kailangan maging masaya sa buhay natin? Ito'y utos ng Diyos, di ba? Tayo ay kamukha ng Diyos. Pangalawa, because there is God who loves us so much and saves us by His very own life. Tayo po ay merong Diyos na nagmamahal sa atin ng sobra-sobra. At nagligtas sa atin sa magitan ng kanyang buhay. Hindi tayo niligtas ng Diyos sa magitan ng kung ano lang. Di ba? Ang iba, nililigtas yung napapahamak. Alam ba, nalulunod. Kukuha ng salbabida, iahagis. Ito hindi Parang nalulunod ka, sinagip ka ng Diyos, hindi siya naghagis ng salbabida. Siya mismo ang salbabida mo. Siya mismo yung pumunta sa lugar mo. He came to your place. Iba, sige, liligtas kita, magpapadala ko dyan ng ano. Magpapadala. Sabi ng Diyos, hindi, ako pupunta dyan, ililigtas kita. Yun. Yun ang ginawa ng Panginoon sa atin. Siya mismo ang bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nagdusat na matay sa krus ng Kalbaryo, nilibing, pero numuling na buhay on the third day. Ang sabi ng Bible, Diyos na nagkatawang laman, binayaran ang ating kaligtasan na magitan ng kanyang buhay at ng kanyang dugo. Acts 20:28. Tayo ay binili ng dugo ng Diyos. May dugo pala ang Diyos? Yes, of course, meron. At ang dugo na yan ay inihanda ng Diyos kay Kristo. Kaya, meron dugo ang Diyos. Sabi ba, wala, espiritu ang Diyos Oo, espiritu nga. Ba't nagkaroon siya ng dugo? Sabi ng Bible, ang buhay ng laman ay nasa dugo. Si Kristo yung nagkaroon ng laman di ba? He became flesh and dwelt among us. Sabi ng Bible, paano mabubuhay yung flesh ni Kristo kung walang dugo? So, may dugo ang katawan ni Kristo. At ang sabi ng Bible, Acts 20:28, dugo ng Diyos. God bought us with His blood, with His own blood, in the person of the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, hindi ka ba masaya? Minahal ka ng Diyos at niligtas ka ng Diyos? Jeremiah 31:3, the Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Kapatid, everlasting love. God loves us with an everlasting love. Jeremiah 31:3. Kaya sabi ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, sa pag-ibig ng Diyos, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak. Pastor, di ba manghanak din tayo ng Diyos? Oo. Pero iba naman ang pagiging anak ni Kristo kaysa sa atin. Tayo, karapatan lang. John 1:12. Power to become the sons of God because we believe in Christ. Pero si Kristo, hindi po siya power to become the Son of God. God declared Him as His Son. Psalms chapter 2 and Hebrews chapter 1. Diniklara siya ng Diyos. Nasabi ng Bible, Now I have begotten thee. Di ba? Di pastor,
May pasimula si Kristo. Bakit? Kasi pinanganak lang siya ng Ama eh. Mga kapatid, sabi ng Bible, nang pasimula, kasama na ng Diyos ang salita. At ang salita ay ang bugtong na anak ng Ama. Kailan nagsimula si Kristo? In the beginning. Kailan nagsimula ang Ama? In the beginning. Kapatids, hindi magkahiwalay si Kristo at ang Ama. Coexisted with the Father. Kung kailan nagsimula ang Diyos Ama, doon nagsimula ang Diyos Anak. At doon din nagsimula ang Diyos Espiritu Santo. Coexisted. Walang nauna, walang nahuli. Kaya sila ay equal. Okay? So, ano natin pag-aralan niya? Malalim-lalim yan. Pero dapat naiintindihan niyo yan. The equality of the Father, the Son, and the Holy Spirit. They are equally one God. Diba? Kapatid, God so loved the world. Dapat masaya ka, anak ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Niligtas ka ng Diyos. At sabi ng Bible, inilapit kita sa aking sarili. Because I love thee with an everlasting love, I have drawn thee. Tayo, nilalapit ng Diyos ang sarili niya sa atin. Nilalapit niya tayo sa kanyang sarili. Tayo naman, layo ng layo. Anong klaseng tao tayo? Anong klaseng Kristiyano tayo? Anong klaseng Kristiyano ka? Wala nang ginawa ang Diyos natin, kundi ilapit ka niya at ilapit ang sarili sa iyo. Ikaw na wala ka nang ginawa, kundi lumayo. Pastor, hindi ako lumalayo sa Diyos. Bakit wala ka ng Sunday? Pastor, bakit? Sabi ba ng Bible, Sunday? Una, deklara ng ating bansa, Sunday is rest day. Sa Pilipinas, Sunday po ang rest day. Kaya there was a time na kapag ka ikaw ay pinipilit ng mga amo mo na magtrabaho ng linggo, pwede kang magreklamo sa gobyerno. Ngayon, wala na no? Wala naman kasi nagrereklamo. Kaya hindi na pinapansin ng gobyerno. Pero sa ibang bansa, katulad sa Israel, hindi po Sunday ang rest day doon. Sabado. Sabadista ba ang mga Israelita? Hindi. Pero ang mga Kristiyano sa Israel, nagre-rest sila ng Sunday. Ng Sunday. Kaya, nationwide, Sabado is rest day sa Israel. Pero sa mga Kristiyano, ang rest day nila ay Sunday. Nagre-rest din sila ng Sunday. Di dalawa rest day nila, At least nag-rest day sila sa Christianism. At nag-rest din sila sa Judaism. Gusto mo, Pilipinas, ano ang rest day? Sunday. Ano gusto mo, magre-rest day ka ng hindi Sunday? Mag-rest day ka ng hindi Sunday, nasa iyo. Di ba? So mga kapatid, 1 John 4:9, in this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Mga kapatid, gusto ng Diyos, mabuhay tayo sa magitan ni Kristo. At ang gusto ng Diyos, maging masaya ka at gumawa ka ng mabuti. Dahil mahal ka ng Diyos. At gusto ng Diyos, mabuhay ka sa mamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ng Romans 8:5, who shall separate us? Sino ang makapaghihiwalay sa atin mula sa pagmamahal ni Kristo? Di ba? Tribulation? Distress?
kahirapan, persecution, pag-uusig, kagutuman, kahubaran, kapahamakan, o sandata. Kasi dati sword eh. Ngayon hindi na sword. Ano? Baril. So, meron ng bago, laser. May laser na. Alam niyo ba? Ginagamit na ng Israel yung kanilang laser para salagin ang mga weapon ng mga kalaban nila. Kaya darating ang panahon. Wala na ang tao ang kanilang hawak na sandata, hindi po pumuputok. Tatapat lang sa'yo. Patay ka na. Bakit? Laser eh. Mas mabilis ang liwanag kaysa sa tunog. Diba? Mas mabilis. Kaya kita mo pag kumidlat, ang talim, walang kulog. Pero mamaya, dumadagundong ang kulog. Bakit? Mabilis ang kidlat, ang liwanag kumpara sa sound. Laser, liwanag yun eh. Laser. Kaya pagpindot pa lang, pagpindot, 3 kilometers, 3 point something kilometers per second. Kaya kapag pinindot mo yung flashlight, sa loob lang na 1 segundo, nasa 3 kilometer na yun agad. Mahigit 3 kilometers ang tinatakbo ng liwanag. Kaya hanggang ngayon, wala pang naiimbentong sandata o sasakyan na kasing bilis ng liwanag o mas mabilis pa sa liwanag. Meron, mas mabilis pa sa tunog. Pero mga kapatid, sabi ng Bible, hindi ka kayang ihiwalay sa pagmamahal ng Diyos. Amen! Mahal tayo ng Diyos! At ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto lang ng Diyos maging maligaya ka araw-araw. Bawat saglit, gumawa ka na mabuti. Sabi ng Romans 8:39, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Hindi raw tayo kayang ihiwalay mula sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Sabi ng Ephesians 2:4, but God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loves us. Napakatindi, napakataas na pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya ayaw ng Diyos na tayo magiging malungkutin. Dapat masaya ka, masigla ka. Huwag mo sabihin, wala akong pera. Kaya nga sabi, rejoice in the Lord. Hindi naman sinabing rejoice in money. Di ba? Rejoice in food. Rejoice in mansion. Sabi ng Bible, rejoice in the Lord. Kaya meron kang mansyon, kaya wala. Kaya may pera ka, kaya wala. Kaya may pagkain ka, kaya wala. Hindi ka doon nagre-rejoice. Nagre-rejoice ka sa Panginoon. You rejoice in the Lord. At pag nagre-rejoice tayo sa Panginoon, walang bagay na hindi ibibigay ng Diyos sa atin. Because we rejoice in the Lord. Amen? Mag-rejoice ka lang. Ibibigay ng Diyos yung nasa ng puso mo. Ayaw mo mag-rejoice eh. Ano sabi ng Psalms 37? Delight yourself also in the Lord, and He shall give thee the desires of your heart. Nabihira. Wala ka lang pambili ng pagkain, malungkot ka na. Baka sabi ng Diyos, anak, mag-fasting ka muna ha, kasi tumataba ka na. Ay, hindi pala. Lumulusog ka na, anak. Sobra ka na sa lusog. Jesus, as the propitiation for our sins. Kapatid, si Kristo po ang pampalubag loob para sa ating mga kasalanan. Hindi ka ba masaya? Hindi ikaw nagbayad ng kasalanan mo? Parang ganito, may utang kang 1,000,000. Siyempre, malungkot ka. May utang ka eh. Pero binayaran ng ibang, may nagbayad para sa'yo. Malungkot ka pa rin? Oo, malungkot pa rin ako kasi
May utang ako 1,000,000. Bayad na nga eh! Eh, kasi hindi ako nagbayad eh. Di ba? Gusto mo magbayad, ano? Eh, wala ka nga pambayad eh. Deficit ka nga eh. Halimbawa, Pastor, magkano utang mo? O sige, ako na magbabayad. Wala ka nang gagawin. Panatag mo na lang ang puso mo. Magpakasaya ka na lang. Ngayon din, babayaran ko yung utang mo. Ano magbihira? Sino? Sino mag-volunteer? Volunteer! Okay, dyan nasa online, volunteer. Magbabayad ng utang ko. Di ba? At pagka nag-volunteer kayo, amen. Di ba? Eh, wala pa ka nag-volunteer, masaya na ako eh. Bakit? Meron yan. Di ba? Sabi ko, Panginoon, kung walang magbo-volunteer, alam kong meron. Sino? Kayo. Hindi ba natin naiisip yon? Kung walang gustong sumunod, merong gagawa ang Panginoon. Nung walang pwedeng gumawa ng ating kaligtasan, sino gumawa? Ang Diyos. God Himself. Kasi wala namang gagawa nun eh. Eh di, ang Diyos mismo. Kaya kapag ka walang available, nagagawa ng mabuti para sa'yo, God Himself will do it. Ayaw mo nun, Diyos mismo ang gagawa para sa'yo. Siya mismo pupunta sa'yo. Tapos malungkot ka pa rin. Eh, kapatid, no? Hindi na natin patatagalin pa to, no? Mahal tayo ng Diyos. At ang gusto ng Diyos, gumawa tayo ng mabuti. Christ is the manifestation of the love of God in human form. As our Savior, by His suffering, death, burial, and resurrection, according to the Scripture. 1 Corinthians 15:3 and 4. Mamarid, hindi na natin kailangan magdusa. Ang kailangan lang natin, maging masaya at gumawa ng mabuti. At pag tayo naging masaya at gumagawa ng mabuti, ang Diyos maluluwalhati. At pag naluwalhati ang Diyos, mga kapatid, He will grant all your petitions. Amen? Tayo manalangin. Panginoon, salamat po. Napakabuti niyo po sa amin. Marami kaming kapalpakan, kasalanan, kamalian, at kung ano-ano pang mga bagay na hindi nakakaluwalhati sa iyong pangalan. Bagamat ganun pa man, Panginoon, hindi pa rin nagbabago ang iyong pag-ibig. Hindi pa rin nagbabago ang iyong plano sa aming iyong mga anak. Gusto mo pa rin kami magtagumpay, gusto mo pa rin kaming maging masaya, maligaya, pinagpala, basta't manatili lang kaming nagtitiwala at sumusunod. Magbibigay po ako ng paanyaya. Bago tayo magbukas mga kapatid, napakasarap po ng buhay. Ibig sabihin, Pastor, ang daming pagsubok, ang daming tukso, ang daming karamdaman, ang daming hirap. Yes, of course. Kapag sabi ng Bible, hindi lang tayo niligtas ng Diyos para mag-enjoy ng biyaya, kundi para din naman magtiis na kasama ni Kristo. Romans chapter 8. Bilang mga anak ng Diyos, tiisin natin yung mga pagsubok at tukso. At ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan, kapahingahan, at kaligayahang hindi kayang ibigay ng anumang bagay ng mundong ito. All you have to do is to trust the Lord. To rejoice in the Lord. To do good. Always. Especially unto the household of faith. Kapatid, meron kaming plano ng misis ko. Ano yung plano? Kamag-anak ko, kamag-anak niya. Tutulungan namin. Hindi lang, yun a general term. Pwede sabihin natin, halimbawa, sa pag-aaral.
At isa sa nakita kong magandang tulong, una sa estudyante, encourage them na mag-aral at magtapos. At hindi lamang basta salitang encouragement. Siyempre, with action. So, tutulong ka. Sabi ko nga sa isang magulang dito sa pulong yan to, pag nagsimulang mag-aral ang anak mo, linggo-linggo, bibigyan ko ng baon. Di ba ba? Bibigyan natin ng baon para pagdating niya na school. Wala man siyang pera, at least meron siyang baon. Pagkain. Kasi pag pera, baka hindi pagkain na ibili. Isang ganun nangyayari, di ba? Kung transportation allowance, okay, transportation allowance. Pera yon. Pero kung baon, pagkain, huwag bibigyan ng pera. Bigyan mo ng pagkain. Kasi pagka pera, hindi niya ibibili ng pagkain yun. Baka ibili ng loan. Hanggang ngayon, yung pa rin ang goal namin. At nais naming mangyari yon. Kaya po, kami mag-asawa, laging nag-iisip kung paano makapag-generate ng income. Kung matulungan namin ang aming mga kamag-anak, kapatid, baka sakali, maakay sa pananampalataya. So, pero ngayon, meron tayong mga hindi naman namin kamag-anak na tinutulungan natin. So, ibig sabihin, nauna ang hindi kamag-anak. So, hanggang ngayon, sinisikap kong gumawa ng paraan to extend our help to our loved ones, sa mga kamag-anakan. So tayo mga kapatid, itong church natin, meron tayong katuwang ministry. Sabi mo, oh, Pastor, ito yung kamag-anak ko. Ito yung support ko para sa kanya. Yung bang gagawin natin, imbis na ididirekta mo sa kanya, huwag mo idirekta. Kasi pagka dinirekta mo sa kanya, hindi atin ang church yan. Bakit? Eh, sa'yo naman ang gagaling, di ba? O, ganito gawin natin. Sa'yo nang gagaling, pero ang magbibigay, church, hindi ikaw. Church ang magiging parang broker. O way mo. Parang ginawa ng unang church. Lahat na mayayaman o lahat ng gustong magbigay para tulungan ng mahihirap na Kristiyano, hindi nila dinirekta sa member, dinirekta sa mga pastor, sa mga apostles. At yung mga apostol, binigay sa mga nangangailangan. Ganun po. Bigay niyo sa program natin, ang katuwang ibibigay sa estudyante na kamag-anak mo. Kapatid, 100 a month lang yan. Sa ano yun? Sa savings pa lang. Pero meron pa tayong food allowance. At pag naligtas yung kamag-anak mo na yan, at nalaman na sa iyo pala galing yung support na binibigay ng katuwang, mas lalo ka nilang pasasalamatan. May mga kamag-anak tayong mapait sa atin. O, gamitin mo ang church. Baka nga, kung dedirekta mo, baka hindi rin tanggapin. O, pakitang tao. Di ba? Pero padaanin mo sa church. Hindi niya alam na yung palang binibigay ng church sa kanya galing sa iyo. Support mo sa kanya. So, na-accomplish natin ang maraming bagay. Natuturuan natin siya ng salita ng Diyos. Naaakay natin sa pananampalataya. At nasusuportahan sa kanyang pag-aaral. Aanin ko ang pera. Kung iiwanan ko lang din naman sa mundong ito at gagamitin ng dyablo sa 7 years tribulation.
Bakit hindi ko gamitin sa mga mahal ko sa buhay? Kapatid, huwag kang mag-ipon ng kayamanan sa mundong ito para sa iyo. Mag-ipon ka ng kayamanan sa langit para sa iyo. At yung kayamanang meron ka ngayon, para yan sa mga loved ones mo. Share your riches to your loved ones on earth. Diba? Para sa kanila yan. Kaya ka pinapayaman ng Diyos. Ang problema, maraming Kristiyano mayaman, nagpapasasa lang sa buhay. Ang tanong, ilang kamag-anak mo na naakay mo gamit ang yaman mo? Kung wala, shame on you. Bira, ang yaman-yaman mo. Mas wala kang maakay na kamag-anak mo. Eh, ano ginagawa mo sa pera mo? Hindi mo magamit para akayin ang kamag-anak mo sa church, sa Panginoon. Walang saysay ang kayamanan mo kung hindi magagamit sa gawain ng Panginoon. God loves us. Dinais ng Diyos na mag-rejoice tayo at gumawa ng mabuti. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po. Kami niligtas ninyo. Kami pinatawad ninyo sa aming kasalanan. At wala kang ibang ginamit to save us, kundi ikaw mismo. Yourself. Hindi ka gumamit ng ibang tao, ibang bagay, ibang nilalang. Ikaw mismo ang nagpunta sa lupa. Through the person of the Lord Jesus Christ. And you save us. Kaya dapat kami maging masaya at dapat kami sumunod sa lahat ng mabuti. Nabagat ito ang iyong kalooban. Ama, kayo po ang patuloy na gumilos sa buhay namin. Huwag kaming makita ng mga tao na para bagang walang buhay, walang sigla. Kaya mga tao natitisod, ayaw maging Kristiyano. Dahil po, pag nakikita kami, para bagang kung magiging katulad lang ako nila, wag na lang. Kasi wala palang magiging saysay din. Kung ako'y magiging Kristiyano na katulad nila. Pero kung makikita tayo po, kung makikita po kami, kahit anong pinagdadaanan namin sa buhay, yung kasiyahan na pagiging anak ninyo at mahal ninyo ay sapat na at lagi pa kami gumagawa ng mabuti. I-bless you po ang bawat sa amin, Panginoon. Sa amin ding offering pagkakaloob. Kayo po magpala sa bawat kaloob at higit sa lahat sa bawat nagkakaloob. Dumami na lang, na may pasalamat at pagtitiwala sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Okay? Dahil po ay dumako sa ating offering habang tumutugtog ang ating offering song.